Tatay, talaga, tama si nanay, isa kang tunay na hanggal. Iyon ang mga huling salitang narinig ko mula sa aking anak na babae bago ko ibinaba ang telepono. Sa sumunod na ilang araw, nagpadala siya ng mga text at nag-iwan ng mga voice message, ngunit binura ko silang lahat matapos marinig ang unang ilang salita. Sinasalamin nila ang damdamin ng aking dating asawa. Ginawa ng aking anak na babae ang kanyang pagpili 10 taon na ang nakalilipas, at nakikita ko ang kanyang mga pagtatangka sa pagkakasundo bilang hindi sinsero. Ako si Tom Williams, dating kasal kay Kayla Williams. Nagsama kami sa loob ng 17 taon hanggang sa gumuho ang lahat, at syempre, ako ang sinisi. Ang aming mga korte ng diborsyo ay may kinikilingan laban sa mga lalaki, palaging kumakampi sa dating asawa at ibinibigay sa kanya ang ganap na kustodiya, na hinahayaan siyang ipinta ako bilang kontrabida. Ang mga batas sa diborsyo sa bansang ito ay tila isinulat ng mga taong napupuot sa mga lalaki. Mayroon kaming 2 anak, isang 14 na taong gulang na lalaki at isang 16 na taong gulang na babae. Akala ko ay maayos ang lahat. Mahal ko ang aking asawa, at naniniwala akong mahal niya ako. Ang aming mga anak ay matatalino, mahusay sa palakasan, at may mabuting asal. Si Carly, ang aming anak na babae, ay paborito ng kanyang ama, at si Josh, ang aming anak na lalaki, ay isang palakaibigan at mahilig sa palakasan na bata. Nagtatrabaho ako bilang isang mechanical engineer, at si Kayla ay isang accountant. Pareho kaming nag-eehersisyo at mukhang maganda. Idinolo ni Carly ako at gustong maging engineer tulad ko. Nakuha niya ang kanyang lisensya sa pagmamaneho sa kanyang ika-16 na kaarawan at gustong-gusto niyang magmaneho. Tinutulungan niya ako sa garahe mula pa noong bata pa siya. Inaabutan ako ng mga kagamitan habang nagtatrabaho ako sa aking koleksyon ng kotse. Madalas kaming pumupunta sa mga car show, na ginugugol ang mga katapusan ng linggo na lubog sa aming pinagsasaluhang libangan. Magaling ako sa mga gawaing bahay, at gustong tumulong ni Carly sa akin. Tinuruan ko siya ng pagtutubero, gawaing elektrikal, drywall, at pagpipinta. Tumulong pa siya sa pag-install ng mga bagong appliance at paglalagay ng konkretong slab. Sa karamihan ng mga bagay, lumalapit siya sa akin para sa payo at tulong, habang lumalapit siya sa kanyang ina para sa mga isyu ng babae. Kami ay bukas at tapat sa isa't isa, at lumalapit siya sa akin kapag siya ay nasa gulo. Si Josh, sa kabilang banda, ay hindi mahilig sa mga kotse. Siya ay isang mahusay na mag-aaral, na nagtatagumpay sa panitikang Ingles at pag-aaral ng lipunan, at pinag-uusapan ang pagiging isang abogado. Mas malapit siya sa kanyang ina kaysa sa akin. Ilang linggo na ang nakalipas, si Kayla ay nagsimulang kumilos ng malayo at paminsan-minsan ay nawawala sa sarili. Kapag tinanong ko kung maayos ang lahat, binabalewala niya ako. Biyernes ng gabi nang umuwi ako mula sa trabaho ng 6:00, at kakaiba ang pakiramdam. Walang amoy ng hapunan, at hindi ako binati ni Carly. Ipinagpalagay kong lumabas ang mga bata kasama ang mga kaibigan. Inilagay ko ang aking briefcase sa aking opisina at umakyat sa itaas upang magbihis. Sa kwarto, nakita ko ang itim na damit, lingerie, medyas, at takong ni Kayla na nakalatag. Tila lalabas kami, bagaman hindi niya sinabi sa akin. Siya ay nasa banyo na naglalagay ng makeup nang pumasok ako. Saan tayo pupunta, honey? Tanong ko, habang inaalis ang aking shirt. Wala tayong pupuntahan, sagot niya. Kung gayon bakit ka naglalagay ng napakaraming makeup at naglalatag ng isang mainit na outfit? Hindi ako lalabas kasama ka. Lalabas ako. Talaga. Saan ka pupunta, at nasaan ang mga bata? Ang mga bata ay makikitulog sa mga kaibigan. May date ako, at hindi ako babalik hanggang umaga. Isang date, hindi ka babalik hanggang umaga. Eksakto. Kung maayos ang lahat, makikitulog ako sa kanya. Nasuran ka na ba ng bait? Hindi mo aasahan na papayag ako dito. Kung gusto mong lumabas, maghintay ka hanggang sa maging pinal ang diborsyo. Huwag kang maging katawa-tawa.
Walang magiging diborsyo. Kailangan ko lang ang isang gabing ito upang patunayan sa aking sarili na ako ay kaakit-akit pa rin. Kung mahal mo ako, hahayaan mo akong gawin ito. Kung mahal mo ako, hindi mo iisipin iyon. Mahal kita, ngunit kailangan ko ito. Ako ay tumatanda na at kailangang makaramdam ng kaakit-akit. Si Clarence, na 10 taon na mas bata, ay nakikipaglandian sa akin, at tinanggap ko ang kanyang panukala. Isang gabi lang ito upang palakasin ang aking kumpiyansa. Hindi ako papayag dito. Alalahanin ang ating mga panata sa kasal. Kung gagawin mo ito, sinisira mo ang mga ito. Isang gabi lang ito. Pagkatapos, babalik sa normal, ipinapangako ko. Stupid ka ba? O sa tingin mo ba ako ay stupid? Kung sisirain mo ang iyong mga panata, tapos na. Maghahanap ako ng isang abogado kaagad. Huwag kang maging idiot. Walang magiging diborsyo. Kung susubukan mo, lalabanan kita at gagawin kong mawala sa iyo ang lahat. Makukuha ko ang ganap na kustodiya ng mga bata at gagawin kong kamuhian kanila. Sinasabi mong mahal mo ako, ngunit nagbabanta ka ng lahat ng ito. Mahal kita, ngunit kung susubukan mo akong diborsyuhin, lalaban ako. Kailangan ko lang ang isang gabing ito. At paano na sa ilang taon kapag naramdaman mo muli ang parehong paraan? Hindi na mangyayari muli. Isang gabi lang ito upang masiyahan ang aking pag-uusisa. Maaari pa akong matuto ng isang bagong bagay upang pasiglahin ang ating buhay sa kama. Kung itutuloy mo ito, tapos na ang ating kasal. Kanselahin mo ang date, at maaari nating subukan ang marriage counseling. Pag-uusapan natin ang counseling pagbalik ko bukas. Patuloy siyang naghanda. Nagpalit ako ng jeans at t-shirt at lumabas ng kwarto. Pagkaraan, bumaba siya sa kanyang outfit, hawak ang isang maliit na purse, at sinuri ang kanyang sarili sa salamin sa may pinto. Nakaupo ako sa sala habang may bumusina sa labas. Nandyan na siya. Kailangan ko nang umalis ngayon. Magkita tayo sa umaga. Yumuko siya upang halikan ako, ngunit tumalikod ako, at hinalikan niya ang hangin sa halip. Sumimangot siya sa akin. Fine. Kapag kumalma ka, babalik sa normal ang lahat. Sa ganoon, tumalikod siya upang umalis. Gumawa ako ng isang huling pakiusap. Kung lalabas ka sa pintong iyon, tapos na. Isipin mong mabuti ang pagtatapon ng 17 taon ng kasal. Lumingon siya sa akin. Hindi ako nagtatapon ng kahit ano. Babalik ako, at magiging maayos ang lahat. Sa ganoon, binuksan niya ang pinto at umalis. Nagsimula akong umiyak, nagluluksa sa pagkawala ng aking kasal at ang babaeng minahal ko ng eksklusibo sa loob ng 20 taon 17 taon ng kasal, 1 taon ng engagement, at 2 taon ng panliligaw. Hindi ko maintindihan kung paano niya ito nagawa sa akin. Hindi siya kailanman nagpahayag ng anumang kawalang kasiyahan. Ang aming buhay sa kama ay normal, at hindi siya kailanman humingi ng higit pa. Bibigyan ko sana siya ng kahit anong gusto niya. Hindi kami nag-away, nagkaroon lang ng mga normal na hindi pagkakasundo na palagi naming nalulutas. Napagdesisyonan ko na kung ano ang gagawin kung aalis siya. Pagkalipas ng kalahating oras, naghihintay pa rin sa kanyang pagbabalik, sa wakas ay tumayo ako at nagtrabaho. Hindi siya bumalik, kaya umakyat ako sa itaas upang ipatupad ang aking plano. Hindi ito mahusay, ngunit iyon lang ang mayroon ako. Ang aming bahay ay may 4 na kwarto, ang master bedroom, ang kwarto ni Carly, ang kwarto ni Josh, at isang malaking guest bedroom na may pribadong banyo. Lumipat ako sa guest room. Inabot ako ng 2 oras upang ilipat ang lahat. Alam ko ang mga batas sa diborsyo at ang aming no-fault state ay pinapaboran ang asawa, na nangangahulugang malamang na makukuha niya ang bahay, ang mga bata, alimony, at may iwan ako sa mga bayarin. Nakaayos sa aking bagong kwarto, pumunta ako sa aming home office at nag-login sa aming online banking. Ilang taon na ang nakalipas, nagbukas ako ng isang account sa aking pangalan upang bumili ng mga regalo para sa kanya nang hindi sinisira ang sorpresa. Ngayon, nagpasya akong gamitin ito ng iba.
Inilipat ko ang kalahati ng aming checking at savings sa aking personal account. Pagkatapos, binayaran at kinansela ko ang lahat ng aming credit card at nag-issue ng mga bago sa aking pangalan. Ililipat ko ang aking mga direct deposit sa trabaho sa Lunes at tatawagan ang aming broker upang hatiin ang aming mga pamumuhunan. Matapos gawin ang makakaya ko, nagbuhos ako ng isang baso ng Jim Beam at natulog. Ito ay isang mahirap na gabi. Ang kama ay naramdaman na walang laman kung wala siya, at ang aking isip ay hindi tumigil sa pag-iisip. Patuloy kong iniisip kung ano ang maaari kong gawin ng iba. Dapat ko bang sinubukang pigilan siya? Kinumpronta ang lalaki gamit ang baseball bat o isang armas. Sulit ba ang pagkakulong? Bahagya akong nakatulog, nakakaidlip paminsan-minsan. Nang sumikat ang liwanag ng umaga sa bintana, bumangon ako, naligo, nag-ahit, at nagbihis. Bumaba ako, kumain ng agahan, at binasa ang pahayagan na may ilang tasa ng kape. Sa 9:00, bumalik si Kayla. Ako ay nasa aking opisina na tumitingin sa mga apartment na inuupahan. Nagsaliksik na ako ng mga abogado at nagtakda ng appointment para sa Lunes ng hapon. Magandang umaga, sweetheart. Umuwi na ako gaya ng ipinangako, masayang sabi niya habang pumapasok. Hindi ko siya pinansin. Ang aking galit ay lumalaki buong gabi at umaga. Napagtanto ko na hindi ko karapat-dapat ang kanyang kawalang galang, at walang anumang magagawa ko upang pigilan siya. Ito ay ang kanyang pagpili ng buo. Sinasabi ng mga tao na hindi mo maaaring pigilan ang pagmamahal sa isang tao bigla, ngunit maaari mong gawing puot ang pagmamahal na iyon. Ang puot ay mayroon pa ring emosyon, ang kawalang interes ang tunay na kabaligtaran ng pag-ibig. Sa umagang ito, ang aking pagmamahal sa kanya ay naging puot. Nakatuon ako sa kanyang kawalan ng paggalang, ang kanyang mga pagbabanta, at ang kanyang pagwawalang bahala sa aking damdamin. Honey, nasaan ka? Umuwi na ako, gaya ng sinabi ko, tawag niya, habang hinahanap ako. Narito ka pala, sabi niya, nang makita ako sa aking opisina. Bumalik na ako, at ang mga bagay ay maaaring bumalik sa normal. Inabot niya upang yakapin at halikan ako. Itinulak ko siya pabalik. Ilayo mo ang iyong maruruming labi sa akin. Alam lang ng Diyos kung ano ang hinawakan mo. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Hindi ko pa siya nakakausap ng ganoon. Kailangan mong pumunta sa klinika at kumuha ng isang buong set ng STD test. Gusto kong makakita ng isang notarized na malinis na ulat. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkabigla sa galit. Pupunta ako sa ating kwarto upang magpahinga. Ako ay nagkaroon ng isang mahabang gabi. Sana ay kumalma ka na at maghingi ng tawad para sa iyong pagiging bastos. Hindi ko maiwasang mapangiti, na inaasahan ang kanyang reaksyon. Ano ba ang ginawa mo? Sigaw niya mula sa itaas. Nasaan ang iyong mga damit at toiletries? Bumalik siya sa aking opisina. Ang aking mga gamit ay eksaktong kung nasaan sila dapat. Ang iyong closet at mga drawer ay walang laman. Ang iyong panig ng dresser ay walang laman. Ang lahat ay nasa lugar nito. Ang aking mga damit ay maayos sa aking bagong closet at dresser sa kwarto. Sa iyong kwarto. Oo, lumipat ako sa labas ng iyong kwarto. Titira ako sa aking bagong kwarto hanggang sa makahanap ako ng isang apartment at lumipat. Nagpasya akong huwag munang banggitin ang finances, hayaan mo siyang alamin. Kumipot ang kanyang mga mata. Pag-uusapan natin ito mamaya, bibigyan kita ng 1 linggo upang makabawi, pagkatapos ay ibabalik ko ang lahat sa normal. Hindi hanggang sa makakuha ako ng isang notarized na ulat na malaya ka sa lahat ng mga sakit, sabi ko, na bumalik sa computer. Nanatili ako sa aking opisina halos buong araw. Umuwi ng maaga ang mga bata, at nagtaka ako kung gaano katagal bago nila mapansin na may mali. Nakahanap ako ng ilang promising na apartment, pinunan ang mga form, at nagtakda ng mga viewing para sa Martes. Inilimbag ko ang aming mga financial statement para sa aking abogado sa Lunes, bagaman wala akong ilusyon tungkol sa pagbebenta ng bahay,
alam na ang halaga nito ay maaaring makatulong. Ginugol ko ang natitirang bahagi ng araw sa pagsasaliksik ng mga batas sa diborsyo sa aming estado. Alam ko na maloloko ako ngunit kailangang maunawaan kung gaano kalala. Daddy, handa na ang hapunan, sabi ni Carly, sumisilip sa pinto. Okay, sweetie, salamat. Sinalubong ako ni Kayla sa kusina na may isang maningning na ngiti. Sinusubukang i-liquidate ako sa kabaitan at ipakita sa akin kung ano ang mawawala sa akin. Nagbihis siya, nag-ayos ng kanyang buhok, at gumugol ng maraming oras sa pagluluto ng aking paboritong pagkain. Inalok niya ako ng isang baso ng alak at yumuko upang halikan ako. Lumayo ako, nakikita ang sakit sa kanyang mga mata. Ibuhos ko ang alak sa lababo, kumuha ng isang tumbler, pinuno ito ng yelo, at nagbuhos ng ilang Jim Beam. Napansin ito ng mga bata habang sama-sama ako sa kanila sa mesa, na binabalewala si Kayla. Ang hapunan ay tense. Pinanatili ko ang mga bata na nag-uusap, ngunit malinaw na kami ay nasa gulo. Hindi ako kumain, ipinasa ko lang ang mga pinggan sa paligid at sumimsim ng aking inumin. Tatay, hindi ka ba kakain? Sa wakas ay tanong ni Josh. Hindi. Walang gana, sagot ko. Matapos ang pinaka-awkward na hapunan kailanman, pinuno ko ang aking baso at bumalik sa aking opisina. Hindi ako tumulong sa pagliligpit ng mesa. Pagkalipas ng kalahating oras, pinatay ko ang aking computer, kinuha ang aking mga susi ng truck, at umalis para sa isang tahimik na hapunan sa restaurant. Pagkaraan, uminom ako ng ilang inumin sa isang bar. Nang umuwi ako ng gabi, gumawa ako ng sapat na ingay na isinasara ang aking pinto ng kwarto upang marinig ni Kayla. Nilock ko ito at kinabitan ng isang silya sa ilalim ng hawakan. Sinubukan niyang papagbuksan ako sa loob ng halos 5 minuto bago sumuko. Kinaumagahan, bumangon ako ng maaga, nagpasyang araw ng soccer iyon. Mayroong 3 laro, at binalak kong panoorin silang lahat. May mga gawaing dapat gawin, ngunit hindi ko sila pinansin. Hindi na ako titira dito ng matagal, kaya kaya na ni Kayla. Matapos halos ubusin ang aking kape, nagsimula akong gumawa ng omelette. Natatapos ko na nang pumasok si Carly sa kusina. Hi, sweetie, gusto mo ng omelette? Tanong ko. Sure, tatay, salamat. Kinuha niya ang kanyang juice at umupo sa mesa. Pumasok si Josh ilang minuto pagkaraan, at sinabi ko sa kanya na gagawin ko ang kanyang omelette pagkatapos. Kumain si Carly habang niluluto ko ang kay Josh nang marinig ko si Kayla sa hallway. Ibuhos ko ang huling tasa ng kape at pinatay ang kettle. Pumasok siya, kumuha ng isang tasa mula sa cupboard, at nakita ang walang laman na pot. Hindi mo ako maiiwan ng isang tasa? Tanong niya. Nandyan ang pot, alam mo kung paano gawin ito. Huwag na lang. Kaya, gumagawa ka ng scrambled eggs. Ginawa ko na. Huwag kang mag-atubiling gawin ang iyong sarili, sagot ko, habang inaabot ang plato ni Josh. Pagkatapos, lumabas ako ng kusina. Malapit sa tanghali, ako ay nasa sala na nanonood ng laro. Nagdala si Kayla ng isang plato ng pagkain at isang beer, na inilagay ang mga ito sa coffee table. Dinalhan kita ng tanghalian at isang beer para hindi ka makaligtaan ng anuman sa laro, masayang sabi niya. Nang hindi tumitingin sa kanya, sinipa ko ang plato at bote sa sahig. Nanatili siyang nakatayo sa pagkabigla. Sa panahon ng isang commercial, pumunta ako sa kusina para sa isang beer. Oo, sayang iyon, ngunit hindi ako umiinom ng anumang dinala niya sa akin. Hindi ako naglinis. Dinala niya ito, kaya kaya niyang maglinis. Kailangan nating pag-usapan ito, Tom, simula ni Kayla. Tumahimik ka, nagsisimula na ang laro, sagot ko. Kailangan mong ayusin ang iyong ugali. Napansin na ng mga bata. Mapapansin nila kapag lumipat na ako. Hindi ka lilipat, at walang magiging diborsyo, iginiit niya, habang naglalakad palayo. Bandang tanghali, pumasok sina Carly at Josh ng sabay at umupo na nakaharap sa akin. Tatay, ano ang nangyayari sa inyo ni nanay?
Tanong ni Carly. Ang nanay at ako ay nagdidiborsyo. Wala itong kinalaman sa inyo. Mahal namin kayong pareho, sa pagitan lang namin ito. Pero bakit? Tanong ni Josh. Dahil gumawa siya ng isang bagay na hindi ko matanggap, kahit na matapos kong sabihin sa kanya kung ano ang aking nararamdaman, ginawa pa rin niya ito. Hindi siya nagsisisi. Ibig mong sabihin ang kanyang date noong Biyernes ng gabi? Tanong ni Carly. Alam mo iyon. Nagulat ako. Oo, sinabi ni nanay sa amin na hindi ka masaya tungkol dito. Kaya alam mo na niloko niya ako. Hindi niya ginawa, sabi ni Josh. Sinabi niya sa iyo ang tungkol dito, kaya hindi iyon panloloko. Hindi siya nanliligaw ng palihim, at minsan lang iyon. Oo, tatay, dagdag ni Carly. Sinabi niya kung talagang mahal mo siya. Hahayaan mo siyang gawin iyon sa gabing iyon at magpatuloy. Talaga, kung mahal niya ako, hindi niya iisipin ang pakikipagtalik sa iba. Come on, tatay, minsan lang iyon, at ipinangako niyang hindi na niya gagawin muli. Gumawa siya ng isang panata sa akin 17 taon na ang nakalilipas sa harap ng Diyos at ng aming mga pamilya na talikuran ang lahat ng iba pa hanggang sa paghiwalayin kami ng kamatayan. Kung masisira niya ang panata na iyon, paano ko mapagkakatiwalaan ang kanyang mga pribadong pangako? Ngunit nanumpakan na naroroon para sa kanya sa mabuti at masamang panahon, sabi ni Josh. Tama iyan, ngunit sinira niya ang kanyang panata, na pinalaya ako sa akin. Hindi namin maintindihan kung bakit mo sisirain ang pamilya dahil sa isang gabi, sabi ni Carly. Bakit ako sinisisi para sa ginawa niya? Hindi siya aalis. Gusto niyang magpatuloy. Ikaw ang aalis at gumagawa ng isang malaking deal tungkol dito, iginiit ni Carly. Pagkatapos niyon, hindi bumuti ang mga bagay. Sinubukan kong ipaliwanag ang aking posisyon, ngunit hindi sila nakinig. Nakumbinsi ni Kayla ang mga bata na ginawa ni nanay kung ano ang kailangan niyang maging masaya, at hindi sila sapat na mahal ni tatay upang mapaunlakan siya. Naniniwala silang winawasak ng aking ego ang pamilya. Nakita nila ito bilang isang gabi sa loob ng 20 taon, hindi gaanong mahalaga kumpara sa 7,305 na gabi na magkasama. Nang mapagtanto nilang hindi ko tatanggapin ang kanilang paninindigan, umalis sila, at pinanood ko ang natitirang bahagi ng laro ng payapa. Habang inihahanda ang hapunan, isa pang paboritong pagkain ko, hindi ko ito pinansin at pinanood ang post-game show. Pumasok si Josh at sinabing handa na ang hapunan. Kinuha ko ang aking mga susi at tumungo palabas. Saan ka pupunta? Handa na ang hapunan, tanong ni Josh. Pupunta ako sa sports bar upang panoorin ang laro. Kumain doon, sagot ko. Pero inayos ni nanay. Babalik ako pagkatapos ng laro. Ang sports bar ay may isang mahusay na burger at may pampalasa na fries. Nagkaroon ako ng isang beer bawat quarter, sapat na upang magmaneho ng 5 minuto pa uwi. Nang bumalik ako, ang lahat ay nasa kama. Ang plato at bote ay wala na sa coffee table, na nagpangiti sa akin. Noong Lunes ng umaga, umalis ako ng maaga at tinawagan ang aking broker mula sa opisina upang hatiin ang aming mga pamumuhunan. Nagbukas ako ng isang bagong account at inilipat ang kalahati ng aming mga pamumuhunan dito. Pagkatapos, na-update ko ang aking mga talaan ng HR, tinatanggal si Kayla mula sa aking retirement account at itinala sina Carly at Josh bilang mga tagapagmana. Na-update ko rin ang aking direct deposit sa aking bagong account. Ipinabatid ko sa aking boss ang tungkol sa diborsyo at nangangailangan ng oras. Siya ay suportado. Kinumpirma ng aking abogado na ang kustodiya ay nakasalalay sa kagustuhan ng mga bata, na hindi mukhang promising batay sa aming pag-uusap. Ginugol ko ang Lunes ng gabi sa sports bar na nanunood ng football na kumakain ng tacos. Hindi ko pinansin ang mga text at tawag mula kay Kayla ngunit sinabi kay Carly kung nasaan ako. Hindi siya masaya. Nang umuwi ako, lahat sila ay nagbigay sa akin ng mga maruming tingin. Pumunta ako sa aking opisina, at sa oras na matutulog ako, ang lahat ay natutulog. Tuesday morning,
I left early before anyone else was up. Work was fine, and I took the day off to look at apartments. I found a nice 2-bedroom place, put down a deposit, and planned to move in on Saturday. I bought a couch, table, and chairs from a thrift store to be delivered Saturday afternoon. I decided to take my current bed and home office items with me. Martes ng umaga, umalis ako ng maaga bago pa man magising ang iba. Ayos naman ang trabaho, at nag-leave ako para tumingin ng mga apartment. Nakakita ako ng magandang 2-bedroom place, nagbayad ng deposito, at nagplanong lumipat sa Sabado. Bumili ako ng sofa, mesa, at mga upuan sa thrift store para ihatid sa Sabado ng hapon. Nagdesisyon akong isama ang kasalukuyan kong kama at mga gamit sa home office. When I got home, they were already eating dinner. They hadn't set a plate for me, which was fine since I wasn't planning to eat with them. I made a huge sandwich, grabbed chips and a beer, and headed to my office. Pag-uwi ko, kumakain na sila ng hapunan. Hindi nila ako hinandaan ng plato, okay lang naman dahil hindi ko rin planong sumabay sa kanila. Gumawa ako ng malaking sandwich, kumuha ng chips at beer, at nagpunta sa opisina ko. Dad, why are you being such an idiot? Carly exclaimed, entering my office. Dad, bakit ang tanga-tanga mo? Bulalas ni Carly, pagpasok sa opisina ko. Your mother cheated on me, showed no respect, and threw it in my face. I made it clear what would happen if she did, and she did it anyway. Nagloko ang nanay mo sa akin, walang respeto, at ipinamukha pa sa akin. Nilinaw ko kung anong mangyayari kung gagawin niya yun, at ginawa pa rin niya. You can't ruin our family over this. It was just love-making, Carly. Imagine your future husband telling you he's going on a date with a younger woman and will spend the night with her. Would you be okay with that? Hindi mo pwedeng sirain ang pamilya natin dahil dito. Isa lang naman yung pagtatalik, Carly. Isipin mo, sasabihin sa'yo ng magiging asawa mo na makikipag-date siya sa mas batang babae at makikitulog doon. Okay lang ba sa'yo yun? I wouldn't like it. But if it was only once and he promised to come back, I'd hope I loved him enough to get over it. If he told me first, it wouldn't seem like cheating. Hindi ko magugustuhan, pero kung minsan lang at nangako siyang babalik, sana mahal ko siya ng sapat para malagpasan yun. Kung sinabi niya muna sa akin, parang hindi panloloko. When you say your vows, imagine looking into your fiancé's eyes and telling him you're off to have fun with another man. I turned back to my work. Kapag binibigkas mo ang mga panata mo, isipin mong tinitingnan mo ang mga mata ng iyong fiancé at sinasabi sa kanya na aalis ka para magsaya kasama ang ibang lalaki. Bumalik ako sa trabaho ko. Wednesday evening was an ambush. When I got home, both sets of parents were there. I understood why her parents would be on her side, but I was puzzled that my parents were there too. Ang Miyerkules ng gabi ay isang ambush. Pag-uwi ko, nandoon ang parehong set ng mga magulang. Naiintindihan ko kung bakit kakampi ang mga magulang niya sa kanya, pero nagtaka ako na nandoon din ang mga magulang ko. Tom, Charles began, Kayla's mother and I are disappointed in what she did, but you're overreacting. It was just one mistake in 20 years. You have 2 wonderful kids. Don't destroy your family over one incident. Tom, panimula ni Charles, kami ng nanay ni Kayla ay dismayado sa ginawa niya, pero nag-overreact ka. Isa lang naman yung pagkakamali sa loob ng 20 taon. Mayroon kayong 2 magagandang anak. Huwag mong sirain ang pamilya ninyo dahil sa isang insidente. It wasn't a small mistake. It was a planned event. She told me just an hour before, giving me no chance to resist. Hindi yun maliit na pagkakamali, planado yun. Sinabi niya sa akin 1 oras lang bago yun mangyari, kaya wala akong pagkakataong tumutol. Son, Mom intervened, she didn't cheat. She told you first. Anak,
Sabat ni Mom, hindi siya nagloko. Sinabi niya muna sa'yo. She didn't ask, she just told me. Even when I objected, she didn't care. I told her what would happen if she went through with it, and she did it anyway. Hindi siya nagtanong, sinabi lang niya sa akin. Kahit tumutol ako, wala siyang pakialam. Sinabi ko sa kanya kung anong mangyayari kung itutuloy niya yun, at ginawa pa rin niya. Tom, my father said, I understand your pain and anger, but think of your family. We love you and are here to help you heal. Kayla still loves you and insists she won't do it again. With counseling and effort, you can overcome this. Tearing the family apart isn't the answer. Think of your mother and me. These are our grandchildren, and we'll do whatever it takes to maintain a relationship with them. Tom, sabi ng tatay ko, naiintindihan ko ang sakit at galit mo, pero isipin mo ang pamilya ninyo. Mahal ka namin at nandito kami para tulungan kang maghilom. Mahal ka pa rin ni Kayla at iginigiit na hindi na niya uulitin. Sa pamamagitan ng counseling at pagsisikap, malalagpasan ninyo ito. Hindi solusyon ang sirain ang pamilya. Isipin mo kami ng nanay mo. Mga apo namin yan, at gagawin namin ang lahat para mapanatili ang relasyon namin sa kanila. I was stunned. My parents were on her side, telling me to accept her cheating. I couldn't take it anymore. I turned and walked to my bedroom, shutting the door in Kayla's face. 10 minutes later, I changed into jeans, a casual shirt, and boots. I walked through the living room and out the door without saying a word, ignoring their attempts to talk to me. I drove to the sports bar for dinner and a few beers. When I returned about 4 hours later, the house was quiet and dark. Nagulat ako. Kakampi sa kanya ang mga magulang ko, sinasabi sa akin na tanggapin ang panloloko niya. Hindi ko na kaya. Tumalikod ako at naglakad papunta sa kwarto ko, isinarado ang pinto sa mukha ni Kayla. Pagkalipas ng 10 minuto, nagpalit ako ng jeans, casual na shirt, at boots. Naglakad ako sa sala at lumabas ng pinto nang walang sinasabi, hindi pinansin ang mga pagtatangka nilang kausapin ako. Nagmaneho ako papunta sa sports bar para maghapunan at uminom ng ilang beer. Pagbalik ko pagkalipas ng 4 na oras, tahimik at madilim ang bahay. Thursday and Friday were the same. I ignored Kayla, and the kids were still mad at me. Kayla hadn't noticed the credit cards weren't working yet, but she would when she went shopping on Saturday. Pareho lang ang Huwebes at Biyernes. Hindi ko pinapansin si Kayla, at galit pa rin sa akin ang mga bata. Hindi pa napapansin ni Kayla na hindi na gumagana ang mga credit card, pero mapapansin niya yun kapag nag-shopping siya sa Sabado. Friday night, I was in my office sorting through my things, deciding what to take the next day. Kayla entered wearing a see-through nightgown, stockings, garter belt, and heels. She looked amazing. Biyernes ng gabi, nasa opisina ako at inaayos ang mga gamit ko, nagdedesisyon kung anong dadalhin ko sa susunod na araw. Pumasok si Kayla na nakasuot ng see-through nightgown, stockings, garter belt, at heels. Ang ganda niya. The kids are sleeping elsewhere tonight. It's time to forget this nonsense and come to bed with me. I need you to take me back. Sa ibang lugar natutulog ang mga bata ngayong gabi. Panahon na para kalimutan ang kalokohang ito at sumama ka sa akin sa kama. Kailangan kong bumalik ka sa akin. No, thank you. Besides, I haven't seen the clinic report confirming you're clean. Hindi. Salamat. Saka, hindi ko pa nakikita ang clinic report na nagpapatunay na malinis ka. Stop being ridiculous. I need you back in my bed. Your tantrums aren't helping. Now come on. I'm passionate and need lovemaking. Huwag kang ang maging katawa-tawa. Kailangan kitang bumalik sa kama ko. Hindi nakakatulong ang mga pagtatantrums mo. Halika na, ako'y madamdamin at kailangan ng pagtatalik. Not interested. If you don't, I'll call Clarence again.
Hindi ako interesado. Kung hindi ka, tatawagan ko ulit si Clarence. So what if it's a one-time thing? Ano naman kung minsan lang yun? It was a one-time thing, but if you keep rejecting me, you're pushing me to someone else. Minsan lang yun, pero kung patuloy mo akong tatanggihan, tinutulak mo ako sa iba. Have fun. Let me know if you bring him here so I can leave. Magpakasaya ka. Ipaalam mo sa akin kung dadalhin mo siya dito para makaalis ako. She stormed out, slamming the door behind her. I heard the front door slam and her tires screech as she drove off. I took, taking advantage of the empty house to gather my things, I disassembled the bed and loaded it into the truck along with most of my clothes. I slept on the couch in my office that night. Early the next morning, I went to the leasing office to get my apartment key. It took a while, but I moved everything from the truck into the apartment with help from friendly neighbors. When I got back, the house was still empty. A neighbor's teenage son helped me load my desk and office furniture into the truck. I moved the computer, printer, and accessories, and decided to take the chair too. Either no one came home or they didn't notice my office and spare bedroom were empty. Padabog siyang lumabas, isinarado ang pinto ng malakas. Narinig kong sumara ang pintuan sa harap at kumahig ang mga gulong niya habang nagmamaneho paalis. Sinamantala ko ang pagkakataong walang tao sa bahay para tipunin ang mga gamit ko, kinalas ko ang kama at isinakay sa truck kasama ang karamihan sa mga damit ko. Natulog ako sa sofa sa opisina ko noong gabing yun. Maaga kinabukasan, nagpunta ako sa leasing office para kunin ang susi ng apartment ko. Medyo natagalan, pero nailipat ko ang lahat ng gamit mula sa truck papunta sa apartment sa tulong ng mga mababait na kapitbahay. Pagbalik ko, wala pa ring tao sa bahay. Tinulungan ako ng teenager na anak ng kapitbahay na isakay sa truck ang mesa at mga gamit sa opisina ko. Inilipat ko ang computer, printer, at accessories, at nagdesisyon ding isama ang upuan. Maaaring walang umuwi o hindi nila napansin na walang laman ang opisina ko at spare bedroom. In the evening, my phone rang. It was my daughter. Sa gabi, tumunog ang telepono ko. Siya pala ang anak ko. Daddy, where are you? Daddy, nasaan ka? I'm home, honey. Nasa bahay ako, anak. No, you're not. Your office is empty. The bed and dresser are gone from the spare bedroom, and your chair isn't in the living room. Plus, your truck is gone. Hindi, wala ka. Walang laman ang opisina mo, wala na ang kama at dresser sa spare bedroom, at wala ang upuan mo sa sala. Saka, wala na ang truck mo. You're right, I'm not there. I've moved into an apartment. Maybe after the divorce, I'll buy a house, but this will do for now. Tama ka, wala ako doon. Lumipat ako sa apartment. Siguro pagkatapos ng diborsyo, bibili ako ng bahay, pero ayos na to muna. Jeez, Dad, I can't believe you're being so stupid. I thought you loved us. Nako, Dad, hindi ako makapaniwala na nagiging ganyan kakatanga. Akala ko mahal mo kami. I do love you, sweetheart, always have and always will, just not enough to stay with us. I'm not leaving you. You'll still see me as much as you want. I'll still take care of you and your brother. Mahal ko kayo, anak, noon pa man at magpakailanman, pero hindi sapat para manatili ako sa piling ninyo. Hindi ko kayo iniiwan. Makikita nyo pa rin ako hanggat gusto ninyo. Aalagaan ko pa rin kayo ng kapatid mo. You abandoned us and are destroying the family. Iniwan mo kami at sinisira mo ang pamilya. Your mother is the one who destroyed the family. I told her what would happen if she went on that date, but she did it anyway. Ang nanay mo ang sumire sa pamilya. Sinabi ko sa kanya kung anong mangyayari kung pupunta siya sa date na yun, pero ginawa pa rin niya. But she thought you loved her enough to get over it, and I thought she loved me enough not to do it.
Pero akala niya mahal mo siya ng sapat para malagpasan yun, at akala ko mahal niya ako ng sapat para hindi gawin yun. Okay, whatever. She hung up. Okay, bahala ka. Binaba niya ang telepono. The divorce was a nightmare. She fought it to the end. Counseling. She wanted me to pay. I refused. I argued she should pay if she needed it. That was one of the few arguments I won. The counselor didn't like me because I told him I was ordered to attend but didn't have to participate. I endured all 12 sessions before he gave up. She fought over everything, even things she hated, just to make the divorce harder. She limited my time with the kids as much as possible. Bangungot ang diborsyo. Nilabanan niya hanggang sa huli. Counseling. Gusto niyang ako ang magbayad. Tumanggi ako. Ikinatwiran ko na dapat siya ang magbayad kung kailangan niya yun. Isa yun sa mga ilang argumentong naipanalo ko. Hindi ako nagustuhan ng counselor dahil sinabi ko sa kanya na inutusan akong dumalo pero hindi kailangang makilahok. Tiniis ko ang lahat ng 12 sesyon bago siya sumuko. Nilabanan niya ang lahat, kahit ang mga bagay na kinasusuklaman niya, para mas pahirapan ang diborsyo. Nilimitahan niya ang oras ko kasama ang mga bata hanggat maaari. Eventually, the judge granted the divorce. I had to pay half the mortgage, child support of $2,000 a month, and $1,000 a month in spousal maintenance for 5 years, unless she remarried. She moved Clarence in before the divorce was finalized. Half my paycheck went to her. I cashed out investments to buy a small house needing renovation. I got it cheap and moved in with my tools. The house had basic utilities, and I worked on it in the evenings and weekends. Sa kalaunan, pinagbigyan ng hukom ang diborsyo. Kailangan kong bayaran ang kalahati ng mortgage, child support na $2,000 kada buwan, at $1,000 kada buwan bilang spousal maintenance sa loob ng 5 taon, maliban kung magpakasal siyang muli. Pinatirahan niya si Clarence bago pa man maging pinal ang diborsyo. Kalahati ng paycheck ko napunta sa kanya. Nag-cash out ako ng mga investment para bumili ng maliit na bahay na kailangang i-renovate. Nakamura ako at lumipat doon kasama ang mga gamit ko. Mayroon ang bahay ng mga basic utilities, at nagtrabaho ako doon tuwing gabi at weekends. Visitation was a disaster. Kayla did everything to prevent it. The kids were always busy or away on my weekends. They had activities or tests on Wednesdays. When I did see them, they treated me with hostility and blamed me for everything. Kayla had turned them against me. I sent gifts, cards, and letters for birthdays and Christmas, but they were returned unopened. I kept sending monthly checks, which were cashed, but I never heard a word. I guess they graduated, but I heard nothing. I informed them of college funds but got no response. Kayla set my kids against me, as she promised. Isang sakuna ang visitation. Ginawa ni Kayla ang lahat para pigilan yun. Laging abala o wala ang mga bata tuwing weekends ko. Mayroon silang mga aktibidad o tests tuwing Miyerkules. Kapag nakikita ko sila, tinatrato nila ako ng may pagkamuhi at sinisisi ako sa lahat. Binaliktad ako ni Kayla laban sa kanila. Nagpadala ako ng mga regalo, cards, at sulat para sa mga kaarawan at Pasko, pero ibinalik yun nang hindi binubuksan. Patuloy akong nagpapadala ng mga monthly checks, na iwi-cash, pero wala akong naririnig. Hula ko, nagtapos sila, pero wala akong narinig. Ipinagbigay alam ko sa kanila ang tungkol sa college funds pero wala akong natanggap na sagot. Binaliktad ni Kayla ang mga anak ko laban sa akin, gaya ng ipinangako niya. I focused on work and the house, avoiding other activities. I saved a lot of money this way, but it was a hard and lonely time. Nag-focus ako sa trabaho at sa bahay, iniiwasan ang ibang aktibidad. Nakatipid ako ng malaki sa ganitong paraan, pero mahirap at malungkot na panahon yun. Hi, Mom, I said when she answered. Hi, Mom, sabi ko nang sagutin niya.
Tom, how are you? She replied cheerfully. Tom, kumusta ka? Masayang sagot niya. I'm okay. Okay. Haven't heard anything about Thanksgiving. Are you hosting again this year? There was silence. Mom, are you there? I asked. Okay lang ako. Okay. Wala pa akong naririnig tungkol sa Thanksgiving. Mag-host ka ulit ngayong taon. Nagkaroon ng katahimikan. Mom, nandyan ka pa ba? Tanong ko. Well, this is awkward. Yes, we're hosting, but Kayla, her parents, and the kids are coming. She's bringing her new boyfriend. We thought it would be too awkward if you were here, too. The kids are still mad at you, and having you and Kayla's new man together would stress everyone out. Well, nakakahiya to. Oo, mag-host kami, pero pupunta si Kayla, ang mga magulang niya, at ang mga bata. Dadalhin niya ang bagong boyfriend niya. Akala namin masyadong awkward kung nandito ka rin. Galit pa rin sa'yo ang mga bata, at ang pagsasama sa'yo at sa bagong lalaki ni Kayla ay magiging sanhi ng stress sa lahat. So you're ditching your own son for Thanksgiving and inviting my ex-wife and her boyfriend instead. Kaya iniiwan mo ang sarili mong anak para sa Thanksgiving at imbitahin ang ex-wife ko at ang boyfriend niya sa halip. We want to stay close to our grandchildren. Besides, this is your fault for not keeping the family together. Gusto naming manatiling malapit sa mga apo namin. Saka, kasalanan mo to dahil hindi mo napigilan ang pamilya na magkahiwalay. How about visiting us on Christmas Eve? Your father and I will spend Christmas Day at Kayla's. Paano kung bisitahin mo kami sa bisperas ng Pasko? Ang tatay mo at ako ay magpapasko sa bahay ni Kayla. Whatever, I muttered, ending the call. Bahala na, bulong ko, tinapos ang tawag. I spent Christmas Eve at home watching Die Hard and ignored my mom's calls and texts. I wasn't in the holiday mood, especially after the packages I sent to my kids were returned unopened. Ginugol ko ang bisperas ng Pasko sa bahay na nanunood ng Die Hard at hindi pinansin ang mga tawag at text ng nanay ko. Wala ako sa mood ng Pasko, lalo na pagkatapos ibalik ang mga package na ipinadala ko sa mga anak ko nang hindi binubuksan. 5 years later, I got a wedding announcement. Kayla had married Clarence the weekend after I made my last maintenance payment. Josh turned 18 a year early, so I was done with child support. I was finally free of obligations to my ex-family and celebrated by getting drunk. I wasn't proud of it, but I gave them all my love, and they rejected me. Now I was focused on moving on with my life. Pagkalipas ng 5 taon, nakatanggap ako ng wedding announcement. Pinakasalan ni Kayla si Clarence sa weekend pagkatapos kong magbayad ng huling maintenance payment ko. Naging 18 si Josh nang mas maaga ng 1 taon, kaya tapos na ako sa child support. Sa wakas, malaya na ako sa mga obligasyon sa ex-pamilya ko at nagdiwang ako sa pamamagitan ng paglalasing. Hindi ako ipinagmamalaki yun, pero ibinigay ko sa kanila ang lahat ng pagmamahal ko, at tinanggihan nila ako. Ngayon ay nag-focus ako sa pagpapatuloy ng buhay ko. I still had to pay half the mortgage, but my name was on the deed. The divorce allowed Kayla to live there only until the kids graduated high school. With Josh's graduation, I was entitled to half the property's value. Kailangan ko pa ring bayaran ang kalahati ng mortgage, pero nakapangalan ako sa deed. Pinayagan ng diborsyo si Kayla na tumira doon hanggang sa makapagtapos ng high school ang mga bata. Sa pagtatapos ni Josh, may karapatan ako sa kalahati ng halaga ng ari-arian. I contacted my attorney. The house initially appraised at $300,000 with $200,000 in equity, was now worth about $500,000 with $450,000 in equity. I was due my half, which would be around $225,000. I wanted the money and also to annoy Kayla. Kinontak ko ang abogado ko.
Ang bahay na unang na-appraise sa $300,000 na may $200,000 na equity, ay nagkakahalaga na ngayon ng halos $500,000 na may $450,000 na equity. Dapat sa akin ang kalahati, na nasa $225,000, gusto ko ang pera at para inisin din si Kayla. A week later, Kayla called. Pagkalipas ng isang linggo, tumawag si Kayla. Tom, what the hell is going on? Tom, anong nangyayari? Not much. Just working and fixing up my house. Why are you calling? Wala naman. Nagtatrabaho lang at inaayos ang bahay ko. Bakit ka tumatawag? You idiot. Why did a realtor come to my house to get my signature for a sale? Since both our names are on the title, your signature is needed for the sale. Ang tanga mo. Bakit may pumuntang realtor sa bahay ko para kunin ang pirma ko para sa isang benta? Dahil pareho kaming nakapangalan sa titulo, kailangan ang pirma mo para sa benta. What sale? I'm not selling this house. Anong benta? Hindi ko ibinebenta ang bahay na to. Then write me a check for my half of the equity. Kung ganoon, isulat mo ako ng tseke para sa kalahati ko ng equity. I got the house in the divorce. Nakuha ko ang bahay sa diborsyo. No, you got to live there until Josh graduated. Now we can either sell it and split the proceeds, or you can buy out my half. Hindi, pinayagan kang tumira doon hanggang sa makapagtapos si Josh. Ngayon, maaari nating ibenta ito at hatiin ang kikitain, o maaari mong bilhin ang kalahati ko. I'm not giving you $100,000 for a house I own. Hindi kita bibigyan ng $100,000 para sa isang bahay na pag-aari ko. Good thing I'm not asking for $100,000. The equity is about $450,000 now, so my half is $225,000, including all the furniture. Let's round it up to $250,000. Buti na lang at hindi ako humihingi ng $100,000, ang equity ay halos $450,000 ngayon, kaya ang kalahati ko ay $225,000, kasama ang lahat ng kasangkapan. I round up natin sa $250,000. You're crazy. I'm not giving you a dime, she shouted, hanging up. Baliw ka. Wala akong ibibigay sa'yo kahit isang kasing, sigaw niya, binaba ang telepono. Yes, I laughed when she hung up. Yes, my lawyer got his cut, but it was worth it to see her face when the judge ruled in my favor a couple of months later. The judge even made her pay her legal fees in mine for bringing a case that should have been settled out of court. The house appraised higher than I expected, including the furniture's value. I got $275,000. They bought me out, mostly using Clarence's money, which later got him in trouble. Oo, tumawa ako nang ibaba niya ang telepono. Oo, nakakuha ang abogado ko ng kanyang cut, pero sulit na makita ang mukha niya nang nagdesisyon ang hukom pabor sa akin pagkalipas ng ilang buwan. Pinagbayad pa nga ng hukom sa kanya ang mga legal fees niya sa akin dahil sa pagdadala ng kaso na dapat sanay naayos sa labas ng korte. Ang bahay ay na-appraise ng mas mataas kaysa sa inaasahan ko, kasama ang halaga ng mga kasangkapan. Nakakuha ako ng $275,000, binili nila ako, karamihan ay gamit ang pera ni Clarence, na kalaunan ay nagdulot sa kanya ng problema. I fixed up my house and built a decent-sized shop behind it. I bought a 1,972 Chevy pickup in bad shape, mainly for the chassis. Over the last year, I took it apart, cleaned it, and repainted it. When the bodywork was done, I worked on the running gear, rebuilding the rear differential and installing a Borg-Warner T10 4-speed manual transmission. I had fun with the engine, a 427 big block which I found online and had shipped. I took it apart, sent it to a machine shop for modifications, and added a supercharger. I polished the aluminum and chromed the valve covers,
making it shine. The first time I drove it, I almost wrecked it. I floored it on the highway, blowing out the rear tires. I learned to take it slow on the gas pedal after that. Inayos ko ang bahay ko at nagtayo ng malaking shop sa likod nito. Bumili ako ng 1,972 Chevy pickup na nasa masamang kondisyon, pangunahin para sa chassis. Sa nakaraang taon, kinalas ko ito, nilinis, at pininturahan. Nang matapos ang bodywork, nagtrabaho ako sa running gear, muling itinayo ang rear differential at nag-install ng Borg-Warner T10 4-speed manual transmission. Nag-enjoy ako sa engine, isang 427 big block na natagpuan ko online at ipinadala. Kinalas ko ito, ipinadala sa machine shop para sa mga modifications, at nagdagdag ng supercharger. Kinintab ko ang aluminum at nichrome ang valve covers, kaya kumikinang ito. Noong unang beses ko itong minaneho, muntik ko na itong maaksidente. Inapak ko ito ng todo sa highway, sumabog ang mga gulong sa likod. Natutunan kong dahan-dahan sa pagdiin sa gas pedal pagkatapos noon. A few weeks later, I saw an ad for a car show and decided to enter. I loaded up the 2072 Chevy and drove to the park, registered, and got my spot. I noticed a nice 1,968 GTO parked next to me. As I set up my shade structure, chairs, and refrigerator, I saw two attractive red-headed women setting up chairs behind the GTO. One looked my age, and the other was about 10 years old. Importantly, I noticed there was no man with them and no ring on the older woman's finger. Pagkalipas ng ilang linggo, nakakita ako ng ad para sa isang car show at nagdesisyon akong sumali. Isinakay ko ang 2072 Chevy at nagmaneho papunta sa parke, nagparehistro, at nakuha ang pwesto ko. Napansin ko ang isang magandang 1,968 GTO na nakaparada sa tabi ko. Habang itinatakda ko ang shade structure, mga upuan, at refrigerator, nakita ko ang dalawang kaakit-akit na red-headed na babae na naglalagay ng mga upuan sa likod ng GTO. Ang isa ay mukhang kaedad ko, at ang isa naman ay halos 10 taong gulang. Mahalaga, napansin ko na walang lalaki kasama nila at walang singsing sa daliri ng mas matandang babae. "Good morning, I like your car," I said cheerfully. "Magandang umaga, gusto ko ang kotse ninyo," sabi ko ng masaya. "Hi, thanks. I like your truck too," said the older one. "Have you been to many of these events?" "Hi, salamat. Gusto ko rin ang truck mo," sabi ng mas matanda. "Nakapunta ka na ba sa maraming ganitong kaganapan?" "This is my first time participating. I'm Tom, by the way. Ito ang unang beses na sumali ako. Ako nga pala si Tom. This is our third time. My ex has hosted it before. I'm Marie, and this is my daughter, Jenny. Why don't you two join me in the shade when you're done? I have drinks and could use some tips about these shows." Ito ang ikatlong beses namin. Ang ex ko ang nag-host nito dati. Ako si Marie, at ito ang anak ko, si Jenny. "Bakit hindi kayong dalawa sumama sa akin sa lilim kapag tapos na kayo? Mayroon akong mga inumin at kailangan ko ng ilang tips tungkol sa mga ganitong palabas." We spent most of the day together, occasionally talking to people about our cars. It was very enjoyable. No, I didn't win any awards, but I had fun. Marie mentioned, "I divorced my husband 3 years ago because I caught him cheating." Ginugol namin ang halos buong araw na magkasama, paminsan-minsan ay nakikipag-usap sa mga tao tungkol sa aming mga kotse. Napakasaya noon. Hindi ako nanalo ng anumang award, pero nag-enjoy ako. Binanggit ni Marie, "Diborsyado ako sa asawa ko 3 taon na ang nakalipas dahil nahuli ko siyang nagloloko." "Who was he cheating with?" I asked. "Kanino siya nagloloko?" tanong ko. "His boss's wife," she replied. "She made a deal.
She'd give him all the videos if he signed the GTO over to her. She wanted him to keep his job to pay alimony. It was a double win for her. Sa asawa ng boss niya, sagot niya. Gumawa siya ng deal. Ibibigay niya sa kanya ang lahat ng videos kung ipapangalan niya sa kanya ang GTO. Gusto niyang panatilihin niya ang trabaho niya para makabayad ng alimony. Doble panalo yun para sa kanya. Jenny joined in, saying she was angry at her father and had nothing to do with him anymore. Sumali si Jenny, sinasabing galit siya sa tatay niya at wala na siyang kinalaman sa kanya. As the show wound down, I suggested, how about dinner at Red Lobster nearby? Habang natatapos ang palabas, iminungkahi ko, paano kung maghapunan tayo sa Red Lobster malapit dito? They agreed. Over dinner, I shared my story. My kids sided with my wife and want nothing to do with me. Pumayag sila. Habang naghahapunan, ibinahagi ko ang kwento ko. Kumampi ang mga anak ko sa asawa ko at ayaw na akong makita. Jenny was stunned. She cheated and they blame you. Nagulat si Jenny. Nagloko siya at sinisisi kanila. Yes, she turned them against me, I said. Oo, binaliktad niya sila laban sa akin, sabi ko. Marie put her hand on my shoulder. I'm so sorry, Tom. You don't deserve this. Ipinatong ni Marie ang kamay niya sa balikat ko. Nakakalungkot, Tom. Hindi mo deserve to. Thank you, Marie. I replied, changing the subject to something more pleasant. Salamat, Marie. Sagot ko, pinalitan ang usapan sa mas kaaya-ayang bagay. We talked, tinitigan ko ang aking telepono sa pagkabigla. Una, nalaman kong nagpakasal ang aking ama nang hindi nagpapaalam sa amin, tapos nalaman kong mayroon akong nakababatang kapatid na babae. Hindi ko maalis sa isip ko na kamukha ko siya. Bago pa man sabihin ni nanay kay Josh at sa akin na aalis si tatay dahil sa maliit na bagay. Noong una, naisip ko na may magandang dahilan si tatay at naisip kong tumira sa kanya, pero ipinaliwanag ni nanay na kailangan lang niya ng maliit na bagay para maibalik ang kanyang lakas, isa lang itong maikling panahon kumpara sa kanilang mahabang panahon na magkasama. Handa si nanay na ayusin ang mga bagay, pero hindi man lang susubukan si tatay. Siya ang aalis at sisira sa amin. Hindi ko maisip kung gaano kabastos si Jenny sa akin. Hindi niya ako binigyan ng pagkakataong ipaliwanag na inabandon na kami ni tatay at sinusubukan na ni nanay na magpatuloy. Isang beses lang iyon, walang halaga sa kanilang mahabang relasyon, at gayon pa man tinawag niya ako sa masasakit na pangalan nang hindi ako kilala. Bakit galit na galit si tatay? Siyempre si Clarence ang maglalakad sa akin sa altar. Naroon siya para sa akin sa loob ng maraming taon. Hindi ko nakakausap si tatay mula nang sabihin namin ni Josh kung gaano kami kagalit sa pag-alis niya. Saka halos $20,000 ang binabayaran ni Clarence para sa kasal ko. Hindi ko maisip kung gaano kaliit ang naisipan ni tatay. Pagkalipas ng kalahating oras nang bumalik si nanay at ang mga lola ko mula sa pamimili, naiinis pa rin ako sa mga tawag na iyon. Anak, anong problema? Tanong ni nanay. Sinabi ko kay tatay ang tungkol sa kasal at inimbita ko siya. Akala ko gusto niyang pumunta at baka maaari naming muling itayo ang aming relasyon. Oh, napakaganda, bulalas ni Lola Williams, pupunta ba siya? Wala kaming balita mula sa kanya mula nang tumawag siya tungkol sa Thanksgiving ilang taon na ang nakalipas. Napabuntong hininga ako, hindi, nagalit siya nang sabihin kong si Clarence ang maglalakad sa akin sa altar at na magiging awkward para sa kanya na umupo kasama sina nanay at Clarence. Sayang naman, akala ko nalampasan na niya ang kanyang pagiging matigas ang ulo ngayon, sabi ni Lola. Well, lumala pa, nalaman kong mayroon akong kapatid sa ama, dagdag ko. Ano, sabay-sabay nilang sinabi, oo. May tumawag na babae na nagngangalang Jenny Williams pagkatapos ibaba ni tatay ang telepono, lumalabas na pinakasalan niya ang nanay niya at inampon siya. Hindi siya mabait sa telepono. Ang pinakamagandang bagay na sinabi niya ay nagpapasalamat sa nanay ko sa pagiging bobo dahil kung hindi wala siyang ganoong kagandang tatay,
Isinalaysay ko sa kanila ang parehong mga tawag sa telepono. Nagulat sila sa galit mula kay tatay at Jenny. Nagpakasal si Tom at hindi kami inimbita. Hindi man lang niya sinabi sa amin. Bulong ni Lola. Mayroon akong isa pang apo. Sa wakas, dumating ang araw ng kasal ko. Sandali kong naisip ang tungkol sa aking ama at nalungkot na hindi siya makakapunta. Pero ito ang masayang araw ko. Pinakasalan ko ang lalaking mahal ko. Kinuha ni Clarence ang aking kamay, at naglakad kami sa altar sa The Wedding March. Sobra akong masaya, napapaligiran ng mga kaibigan at pamilya. Si Josh ay isa sa mga abay ni Bobby, napuno ng luha ng kagalakan ang aking mga mata. Ngumiti si Bobby sa akin mula sa altar at tiningnan ako ni nanay ng may pagmamalaki. Itinaas ni Clarence ang aking belo, hinalikan ako sa pisngi at sinabing, "Congratulations baby girl." Ibinigay niya ako kay Bobby. Nang tanungin ng pari kung sino ang nagbibigay sa nobyang ito, sumagot si Clarence na, ang kanyang ina at ako. Medyo kakaiba ang pakiramdam pero hindi ko maintindihan kung bakit. Habang nagsisimula ang seremonya inulit ko ang aking mga panata na magsasama sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, sa mabuti at masamang panahon. Hindi ko kayang magpatuloy. Naalala ko ang mga salita ni Jenny at naisip ko si Bobby kasama ang ibang babae. Tapos siya bilang isang broken man kung ako'y nagloko. Naiintindihan ko na ngayon. Sabi ko, nag-alala si Bobby. Gaman ang pakiramdam ko at ngumiti ako. Naiintindihan ko na sa wakas. Sabi ko kay Bobby, napakaganda, Carly, pero ano ang napagtanto mo? Lahat, sagot ko. Tapos sumeryoso, Bobby, mahal mo ba talaga ako? Siyempre mahal kita. Paano mo na itanong iyan? Kailangan kong magtanong dahil hindi kita kayang pakasalan ngayon. Nagulat ang mga tao. Magpapakasal pa rin tayo. Hindi lang ngayon. Mali ito at kailangan kong itama. Gusto ko lang magpakasal ng isang beses para sa buong buhay. Baby, anong problema? Bobby, mahal kita. Papakasalan kita. Pero kailangan kong magpaliwanag at itama ang mga bagay muna. Muling mag-schedule tayo at planuhin ang ating kasal. Hindi mo ako iiwan sa altar, di ba? Hindi. Dapat kang sumama sa akin. Lahat. Paumanhin. Pero hindi natin ito magagawa ngayon. Hindi tayo nagkakansela. Nagpapaliban lang. Ipapaalam namin sa inyo ang bagong petsa. Kung ayaw ninyong pumunta, naiintindihan namin. Pero isipin ang kwento na ikukwento ninyo, handa na ang reception hall, bayad na ang lahat, kaya tamasahin ninyo ang pagkain, inumin at sayawan, sasagutin ni Clarence ang bayarin. Kinuha ko ang kamay ni Bobby at bumalik sa altar at huminto para makipag-usap sa videographer. Nakunan niya ang lahat at ibinigay sa akin ang kopya ng video. Pumirma ako ng authorization form para i-post ito sa YouTube na umaasang magva-viral. Tumakbo kami ni Bobby sa parking lot, nagmaneho siya ng kanyang sasakyan na may mga bag namin sa trunk, binalak naming ilipat ang mga ito sa limo pero sumakay na lang kami sa kanyang sasakyan. Alam kong magugustuhan ni tatay si Bobby lalo na kapag umungal ang 440 cylinder engine ng kanyang 1,969 na Challenger. Hindi ito GM pero isa pa rin itong halimaw. Saan tayo pupunta? Tanong niya habang mabilis kaming lumabas ng parking lot, head west sa 156. Ilalagay ko ang address sa Waze, sagot ko habang ginagamit ang aking telepono, hindi mahirap hanapin. Alam ko ang bayang tinitirhan niya at isang mabilisang paghahanap sa mga talaan ng real estate ang nagbigay sa akin ng address, mga 2 oras siya ang layo. Sana nasa bahay siya pagdating namin. Hindi kami huminto para magpalit ng damit. Nasa misyon ako at ayaw kong magsayang ng oras. Hindi karaniwan na buksan ang iyong pintuan sa isang babae na nakasuot ng damit pangkasal at isang lalaki na nakasuot ng tux. Kung ikaw ay isang pari sa isang simbahan, maaaring mangyari iyon paminsan-minsan. Pero hindi ako pari at hindi rin ako nakatira sa isang simbahan. Ang mas malaking sorpresa ay ang pagkilala sa aking anak na babae na naglinaw na ayaw niya akong makita ngayon. Araw ng kanyang kasal kaya bakit siya narito sa halip na sa reception ng simbahan o sa kanyang honeymoon? Daddy, maaari ba kitang makausap sandali? Tanong niya ng mahina. Nabigla pa rin ako.
Humakbang ako at pinapasok sila, kumikilos patungo sa sala kung saan naroon sina Marie at Jenny. Nagulat sila, "Oh Carly, ito ang aking asawang si Marie at ang aming anak na si Jenny." "Jenny Marie, ito si Carly. Pasensya na pero hindi ko alam, sino ang lalaking kasama niya." "Oh, Dad, ito si Bobby Jensen." Ipinakilala ni Carly, "Bobby, ito ang tatay ko, si Tom Williams, ang kanyang asawa, si Marie, at ang fiancé ng kapatid ko, si Jenny." Sabi ko, naguguluhan, "Akala ko kakasal mo lang kanina. Iyon ang kailangan kong pag-usapan sa iyo. Hindi ko ito magagawa ngayon. Hindi ako maaaring magpakasal maliban kung ay lalakad ako ni Daddy sa altar." "Daddy, naiintindihan ko na sa wakas. Tama ka, humihingi ako ng paumanhin sa pagsisi sa iyo. Si Nanay ang sumuko sa atin, hindi ikaw. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat ng sinabi at ginawa ko. Hindi mo nararapat ang alinman doon. Bata at tanga ako at nakinig sa mga maling tao. Patawarin mo ako at hayaan mo akong bumalik sa iyong buhay. Gusto ko talagang pakasalan si Bobby, pero kailangan kong ilakad mo ako sa altar. Dapat ay nakatuon ako sa iba pang mga bagay, ngunit hindi ko maaaring balewalain ang eksenang nagaganap." Natutuwa ako na napagtanto ni Carly na hindi ako ang masamang tao at gusto niya akong bumalik sa kanyang buhay, ngunit kailangan kong malaman ang higit pa. "Kaya, Carly, may nangyari ba sa kasal? Nakasuot ka ng damit pang kasal, at si Bobby ay nakasuot ng tops. Talaga bang nasa kasal kayo?" Tiningnan niya ang sarili, pagkatapos ay si Bobby. "Oo, nasa gitna kami ng seremonya nang magkaroon ako ng epiphany. Dito," sabi niya, iniabot sa akin ang isang disc, "siguro dapat mong panoorin ito habang nagpapalit kami ni Bobby." Kinuha ni Bobby ang kanilang malita mula sa kotse, at dinala ni Marie si Carly sa isang silid tulugan upang magpalit. Samantala, nag-set up ako ng video player na konektado sa malaking screen. Nang handa na sina Carly at Bobby, sumali si Marie sa akin, at pinindot ko ang play. Nagsimula ito tulad ng isang normal na seremonya ng kasal, inescort ng mga abay ang mga bridesmaid sa altar, pagkatapos ay naghiwalay sa altar. Pumasok si Bobby kasama ang pari, pagkatapos ay ang ring bearer at flower girl. Sa wakas, ilinakad ni Clarence si Carly sa altar. Lahat ay tipikal hanggang sa magsimulang bigkasin ni Carly ang kanyang mga panata. Bigla siyang nahirapan magsalita at natigil sa isang salita. Ginawa niya ito. Hindi ako makapaniwala na tumama iyon sa kanya ng husto, bulong ni Jenny sa sarili. Tatanungin ko na sana si Jenny kung ano ang ibig niyang sabihin nang itigil ni Carly ang kanyang mga panata at baguhin ang lahat. Ipinakita sa video na itinigil niya ang kasal at kinumpronta ang kanyang ina, na inihahayag ang kanyang nadagdag ang pangloloko mula ng pakasalan si Clarence. Pagsapit ng katapusan ng video, nakapagpalit na ng damit sina Carly at Bobby at bumalik sa sala. Hindi ko kayang ituloy. Sa pagtingin sa mga mata ni Bobby, napagtanto ko kung gaano kasakit sa kanya kung gagawin ko sa kanya ang ginawa ni Nanay sa iyo. Naiintindihan ko na sa wakas kung ano ang ibig sabihin ng pagtalikod sa lahat ng iba, at nakita ko kung paano sinira ni Nanay ang panatang iyon. Hinamak ka niya, at hinamak kita sa pamamagitan ng hindi pagbibigay sa iyo ng lugar ng karangalan na nararapat sa iyo. Napagtanto ko na kung gusto kong magkaroon ng kahulugan ang aking mga panata, kailangan kong ilakad mo ako sa altar, hindi sina Nanay at Clarence. Ngumiti si Carly at tumingin kay Jenny. Kailangan ko ang aking nakababatang kapatid na babae bilang isang bridesmaid. Ginaisang ako ng iyong mga salita. Paano ako makapagpapakasal nang wala ka sa tabi ko? Nag-usap kami ng maraming oras. Nakuha ni Jenny ang numero ni Carly mula sa aking telepono at tinawagan siya pagkatapos kong pumunta sa workshop. Habang gumagabi, hiniling ko kina Carly at Bobby na manatili sa silid tulugan ng mga bisita. Sa buong gabi, nakatanggap si Carly ng ilang tawag. Hindi niya pinansin sina Clarence at Kayla ngunit kinausap ang mga kaibigan na nag-e-enjoy sa reception. Hindi makansela ni Clarence ang reception,
kaya nagpakita siya upang makita ang mga taong sinasamantala ang open bar at pagkain. Nagpadala si Josh kay Carly ng video ni Clarence at Kayla na nagtatalo, na madalas sumisigaw. Si Clarence ng cheating strumpet. Mukhang nagtatapos din ang kanilang relasyon. Kinansela ni Josh ang kanyang mga reservation ngunit nagbayad ng parusa. Nanatili sina Carly at Bobby sa amin buong linggo dahil naglaan na sila ng oras para sa kanilang honeymoon. Muling nakipag-ugnayan ako kay Carly at nakilala ko si Bobby ng mas mahusay. Bagaman noong una ay naniwala siya sa mga kasinungalingan na sinabi ng aking dating asawa at mga anak, nagustuhan niya ako pagkatapos malaman ang katotohanan. Nakatulong ang pagpapakita sa kanya ng aking tindahan at mga proyekto, dahil pareho naming pinahahalagahan ang mga kotse ng isa't isa. Pagsapit ng kalagitnaan ng linggo, isang bagong petsa ng kasal ang itinakda para sa parehong lugar isang taon mamaya. Sa pagkakataong ito, ay lalakad ko si Carly sa altar at babayaran ang kasal, kasama sina Marie at Jenny na tumutulong. In-update ni na Carly at Bobby ang wedding party, na hindi kasama sina Kayla at Clarence. Sa mga sumunod na buwan, muli naming itinayo ni Carly ang aming relasyon. Nakipag-ugnayan ako kay Bobby sa mga car show, at sumali si Jenny sa kanyang 2074 Firebird. Regular na dumalaw sa amin sina Carly at Bobby, at dumalaw din si Josh ng ilang beses, bagaman mas mahirap kasama si Josh dahil sa pagiging malapit niya sa kanyang ina. Muli naming itinayo ang ilan sa aming relasyon, bahagyang para kay Carly. Nagdala rin siya ng balita mula sa bahay. Sa paraan, bumagsak ang mga bagay sa pagitan ni Kayla at Clarence. Lumipat si Clarence at nagsampa ng diborsyo dahil sa mga hindi maayos na pagkakaiba, hindi infidelity, kaya hindi nalapat ang malupit na mga parusa ng kanilang prenup. Nilalayon niya ang isang mabilis at madaling paghihiwalay. Sa kabutihang palad para kay Clarence, nakasaad sa prenup na lahat ng kanyang premarital property ay exempted mula sa paghahati. Makukuha ni Kayla ang kalahati ng property na nakuha sa panahon ng kasal, na hindi gaanong karamihan sa bahay at humigit kumulang $50,000. Sinubukan ni Clarence na i-claim ang bahagi ng bahay ngunit walang patunay. Bagaman ginamit niya ang kanyang pera upang bilhin ang aking bahagi pagkatapos ng diborsyo, hindi niya ito mapatunayan. Kumuha siya ng business loan para sa kanyang kumpanya para makuha ang pera ngunit hindi dokumentado ang mga gastos. Dahil si Kayla ang nagmamay-ari ng bahay bago sila ikasal at hindi kailanman inilagay ang pangalan ni Clarence sa titulo, tumanggi siyang talakayin ito. Natapos ni Clarence ang pagbabayad ng loan nang hindi nakakakuha ng anumang kita. Pagsapit ng mapagtanto niya ito, huli na para magsampa ng infidelity complaint. Kumalat ang mga chismis tungkol sa infidelity ni Kayla, na nakasira sa kanyang reputasyon. Lumayo ang mga kaibigan, at natuyo ang mga imbitasyon. Lumala ang kanyang sitwasyon sa pananalapi ng walang suporta ni Clarence. Natuto si Clarence ng isang mahal na aral. Nawalan siya ng daan-daang libo sa pagbili ng kalahati ko ng bahay, isa pang $28,000 sa kasal, at kinailangan niyang bayaran si Kayla ng $50,000 sa diborsyo. Hinarap din niya ang kahihiyan. Sinabi ni Kayla sa lahat na maliit ang kanyang ari at hindi alam kung paano ito gamitin. Ipinakalat niya ang chismis na tumanggi siyang mag-oral sex sa kanya. Sinira nito ang kanyang buhay panlipunan, na ginawang isang recluse. Handa na, Daddy? Tanong ng aking pinakamatandang anak na babae. Walang ama ang handang palayain ang kanyang mga anak na babae, ngunit ikinararangal kong gawin ito para sa iyo, sagot ko. Bumukas ang mga pintuan, napuno ng musika ang simbahan, at buong pagmamalaki kong ilinakad ang aking anak na babae sa altar. Sinulyapan ko ang ikaapat na hilera kung saan nakaupo ang aking dating asawa at pagkatapos ay sa harap na hilera kung saan nakaupo ang aking asawa, si Marie. Pagkatapos ibigay ang aking anak na babae, bumulong ako, mahal kita, baby, hinalikan siya sa pisngi, at ibinigay siya kay Bobby. Sumali ako kay Marie sa harap na hilera. Halos sumigaw si Carly,
upang magsama sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, sa mabuti at masamang panahon. Nang may maliwanag ng ngiti, tinapos niya ang kanyang mga panata. Maganda ang seremonya, at malakas ang palakpakan ng maghalikan sila. Sa reception, napansin ko si Kayla na nakaupo sa gilid, malungkot at umiinom mula sa open bar. Hindi imbitado si Clarence. Tapos na ang aking mga tungkulin. Ilinakad ko ang aking anak na babae sa altar, nagbigay ng toast, sumayaw ng father-daughter dance, at pagkatapos ay sumayaw kasama ang aking asawa. Umupo ako sa tabi ni Marie at pinanood ang aking bunso na sumayaw kasama ang isa sa maraming lalaki na nag-aagawan para sa kanyang atensyon. Maaari ko bang hilingin sa iyong asawa para sa sayaw na ito? Narinig ko ang isang pamilyar na boses na nagtanong. Lumingon kami ng aking asawa, si Marie, upang harapin ang aking dating asawa. Tumitig si Marie sandali bago tumugon, ibalik mo lang siya kung saan mo siya natagpuan. Tiningnan niya ako. Nagkakatiwala ako sa iyo, ngunit hindi sa kanya. Dinala ko si Kayla sa sahig habang nagsisimula ang isang mabagal na kanta. Pinanatili ko ang aking distansya at sinubukang huwag siyang hilahin malapit. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya. Dapat ay ibinigay mo sa akin ang isang gabi na iyon. Dapat ay kinalimutan natin ang tungkol dito at nagpatuloy. Dapat ay tayo lang ngayong gabi. Hindi ka dapat umalis noong gabing iyon. Dapat ay alam mo na hindi ko tatanggapin ang pangloloko mo sa akin, gaano man karaming beses mo itong ginawa. Hindi ako nagloko. Sinabi ko sa iyo bago ko ito ginawa. Hindi ako nagpalihim. Kung sinabi mo sa akin o hindi ay walang kaugnayan. Ang katotohanan ay, nakipagtalik ka sa ibang tao. Bukod, sinabi ko sa iyo na huwag itong gawin, ngunit ginawa mo pa rin. Hindi ko kailanman ginasto ito. Gusto ko lang ng isang gabi, at pagkatapos ay maaari tayong magsama magpakailanman. Alam mo na ikaw lang ang lalaking minahal ko. Hindi ko siya minahal. Hindi rin ganoon kaganda ang sex. Kung gayon bakit mo siya pinakasalan? Dahil diniborsyo mo ako. Hindi ko siya mahal, ngunit ayaw kong mag-isa. Akala ko ay mamahalin ko siya, ngunit hindi ko malampasan ang tungkol sa iyo. Ginawa ko ang mga karumal-dumal na bagay dahil galit ako na umalis ka. Mahal pa rin kita. Ngunit hindi mo ako kakausapin pagkatapos ng gabing iyon. Napagtanto ko na ikaw lang ang kailangan ko. Kaya bakit mo siya niloko? Dahil hindi siya magaling sa kama. Hindi siya makikinig sa payo, hindi siya bababa sa akin, at huminto ako sa pagbibigay sa kanya ng fellatio nang hindi ko na kaya pa. Nakakita ako ng ibang mga lalaki na makakapagbigay sa akin ng kasiyahan. Hindi ko alam na alam ni Carly. Hindi ko akalaing iiwan niya ako ng ganoon. Naaawa ako sa iyo. Nagkaroon tayo ng magandang kasal, ngunit sinira mo ito para sa isang gabi ng katamtamang sex. Sa palagay ko ay walang pagkakataon, tumawa ako. Kahit na hindi ako kasal ngayon, sinira mo ang anumang posibilidad na magkabalikan tayo sa pamamagitan ng pagtalikod sa atin ng ating mga anak. Masaya akong kasal ngayon kasama ang isa pang anak na babae na mahal ko. Ang pinakamagandang maiaalok ko ay ang maging sibil sa mga kaganapan kasama ang ating mga anak at apo. Sa kabutihang palad, natapos ang kanta. Hindi ko na siya kinausap muli noong gabing iyon. Hindi niya kayang bayaran ang mortgage, kaya ibinenta niya ang bahay at lumipat sa isang maliit na apartment. Ang mga nalikom sa pagbebenta ay sapat na para siya mabuhay kung maingat siya. Paminsan-minsan siyang nakipag-date ngunit hindi na nagkaroon ng seryosong relasyon. Natapos ding mag-isa si Clarence. Nagkaroon sina Carly at Bobby ng isang mahaba at mapagmahal na kasal na may 3 anak, 2 lalaki at 1 babae. Nagpakasal si Josh sa isang mabait na babae, at nagkaroon sila ng 2 anak na babae. Sa pagkakaalam ko, wala ni isa sa kanila ang nanloko sa kanilang asawa. Iniisip ng ilang tao na dapat ay naghiganti ako kina Kayla at Clarence, ngunit pinili kong magpatuloy at mabuhay ng maayos sa aking buhay. Ang pinakamagandang paghihiganti ay ang mabuhay ng maayos, at hinayaan kong harapin ng karma ang iba pa.
Hindi nasunog sina Clarence at Kayla, ngunit hindi sila nakatakas ng walang pinsala. Wala akong kinalaman sa kanilang pagbagsak, ngunit maganda pa rin ang pakiramdam ko. Kasama ko ang aking asawa, anak na babae, at 2 pang anak sa aking buhay. Napapaligiran ako ng mga taong nagmamahal sa akin at may magandang buhay. Handa na, Daddy, tanong ng aking anak na babae. Walang ama ang handang palayain ang kanyang anak na babae, ngunit ikinararangal kong gawin ito para sa iyo, sagot ko. Bumukas ang mga pintuan, napuno ng musika ang simbahan, at buong pagmamalaki kong ilinakad ang aking anak na babae sa altar. Nakangiti ang aking asawa mula sa kanyang lugar ng karangalan sa harap na hilera. Sumali ako sa kanya pagkatapos gampanan ang huling mahalagang tungkuling ito para sa aking anak na babae. Huwag kang mag-alala, Dad. Gagawin ko ito ng tama, tiniyak sa akin ni Jenny.